mahigit At na puro 1,000. sila meron ng regalo mula kay Governor Chato. Opo, at ang Tig-iisang galing. bagong weighing Opo, scale. ma'am. Oh. Lahat po ng BNS ng Bohol po Oo. bibigyan ng weighing Wow. scale. Oo. Sana dumami pa ang mga pamahalang lokal na pinamumunuan ng mga local chief executives gaya ni Governor Bohol, Governor Edgar Chato. Congratulations po sa Bohol sa pagkaka-hold ninyo ng Bohol. Ikasyam na pala to, Miss Opo, ma'am. Liza, no? Ikasyam na po yan. Taon-taon 9th po Bohol yan. Provincial Oho. BNS Congress. Opo. Congratulations po! Sa Davao po, naganap ang pagpupulong ng officers ng National Federation of Barangay Nutrition Scholars. Pinag-usapan nila dito ang kanilang work plan para sa 2012. Na-orient din sila sa bagong automated system ng Operation Timbang at dinalaw din nila ang mga nutrition projects ng 2009 National Outstanding BNS sa Tagum City, Davao del Norte na si Joselito Conde. Wow, talaga namang magaling yung National Federation natin, ano? Kasi pinagko-combine nila yung meeting nila at pati na rin yung lakbay-aral dun sa mga projects ng ito na nga sa kaso ng Tagum City siya. Dito kasi sa Barangay Busaon galing yung ating National Outstanding BNS the other year in 2009. Opo, Si ma'am. Nonoy Joselito, Nonoy Conde. Opo. So congratulations Michael Tiberio, ang ating national president ng National Federation of Barangay Nutrition Scholars, dahil maganda daw ang pagkaka-moderate mo ng meeting na ang lahat ng kasama mong officers ay puro babae. At si Michael lamang ang nag-iisang lalaki pero pangulo naman ng federation. Congratulations sa inyo. Nagsimula na rin po ang rollout trainings ng Community Health Teams Mobilization sa iba't ibang lalawigan ng bansa tulad ng Abra at Kalinga sa Cordillera Administrative Region noong November 14 to 18. Sa Albay, Masbate at Camarines Sur sa Bicol Region noong November 16 to 17. Ang community health teams ay binubuo ng midwife, barangay health workers, barangay nutrition scholars, at iba pang volunteers para sa paghikayat sa mga mahihirap na pamilya na mag-avail ng mga serbisyong pangkalusugan. Tama ito. Magaling itong inisyatibo na ito ng Department of Health, Miss Lisa, kasi kadalasan pagka yung mga pamilya ay mahihirap, medyo nahihiya silang pumunta dun sa mga facilities na meron namang mga serbisyong specifically nagke-cater sa mga needs nila, no? So itong isa sa paraan na pag minobilize itong community health teams na to ay pupunta dun sa kanilang mga bahay at i-encourage sila na mag-avail ng mga serbisyong pangkalusugan na nandyan naman sa mga health stations at saka RHU, pati na rin dun sa PhilHealth. Kung meron sila ng wag naman na madami ang magkaroon ng sakit, ngunit kung magkasakit man sila ay meron sila ng masasandalan na health insurance kagaya ng PhilHealth. Opo, ma'am. Kasi sa panahon po ngayon, mahirap po talaga yung Oo, magkasakit. bawal daw. Bawal Opo. magkasakit. Okay, sige. At dahil trainings na rin ang pinag-uusapan, nais ko pong ibahagi na nasa 70,000 na po ang bilang ng na-train ng NNC sa Promotion of Good Nutrition o PGGN simula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Dami na pala. Opo, ma'am, 70,000. madami na po. Mm-mm. Ang mga na-train natin ay mula sa 55 na probinsya at ang NCR po ay kasama na dito. Mhm. 897 na munisipyo, 87 na syudad at 24,419 na barangays. Ang mga na-train po natin ay nagbubuo ng IYCF support groups at nag-oorganisa ng mga pabasa sa nutrition classes sa mga barangay. Ang plano po ng NNC ay magkaroon ng mga core trainers sa bawat barangay ng bansa nang sa gayon ay makatulong sa mga pamilya, lalong-lalo na sa pagtiyak ng tamang nutrisyon sa mga nagbubuntis, sanggol at bata. At sana naman, Lisa, no, makaraan siguro ng mga dalawa to 3 taon after nung training nila ay mag-start na tayong makakita ng pagbabago dun sa mga practices. Mas marami na sa mga pamilya mag-a-avail ng mga health and related services. Mas marami na ring mga nanay ang magpapasuso ng kanilang mga anak. At ultimately, bababa sana
ang antas ng malnutrition sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga stunting o bansot, 'di ba, sa ating mga kabataan, na siya namang talagang target ng ating programa, lalong-lalo na nitong promote good nutrition. At syempre, sana rin ay makakita rin tayo ng pagbaba dun sa mga antas naman ng nagsasuffer sa non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes, at iba pang non-communicable diseases dahil doon sa healthy lifestyle. Opo. Mm-mm. Tsaka marami na rin, ma'am, yung magpa-practice ngayon ng healthy lifestyle. Correct. Kagaya natin. Kagaya ko. Marami na mag-exercise. Oo. Opo. Oo. Okay. So ayan po, Ma'am Bernie, ang ilan sa mga kaganapan sa ating One Nutrition, One Nation community nitong nakalipas na linggo. Okay, maraming salamat, Miss Lisa. At magbabalik pong muli ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role model sa mga anak, kailangang ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa ating programang One Nutrition, One Nation, at sa puntong ito naman, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Regional Nutrition Program Coordinator Maria del Pilar Pamela Tarosa mula po sa ating opisina sa Region 9 o sa Zamboanga Peninsula. Kumusta po at masustansyang hapon sa iyo, Miss Pam? At sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Opo, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Bernie, at sa ating mga listeners sa One Nutrition, One Nation. Okay, pakibati naman po in Chabacano kasi paminsan-minsan lang namin naririnig ang mga salitang Chabacano. Yeah. So, ngayon po ay nandito kami sa Zamboanga City at gusto naming batiin ang mga kasama natin at saka mga listeners in Chabacano. Buenas tardes, con ustedes, todos. Okay, buenas tardes, buenas tardes todos. Okay. Okay, ma'am. Oo. Miss Pam, bigyan naman natin ng idea yung ating mga listener kasi hindi lamang sa Zamboanga at saka sa parts of the autonomous region in Muslim Mindanao ang mararating ng ating programa kundi nationwide po. So, bigyan naman natin ng idea ang ating mga tagapakinig ng Nutriskwela Community Radio Stations. Ano ba po yung mga lalawigan at mga lungsod na nasasakop ng Zamboanga Peninsula Region? Peninsula po. Yes. Ang Zamboanga Peninsula po ay may limang lungsod, composed of Dapitan City, Bacolod City, ito po ay nasa Zamboanga del Norte, ang Isabela City sa Basilan, ang Pagadian City at Zamboanga City na sa Zamboanga del Sur. So, meron po tatlong probinsya, yung Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at saka Zamboanga Sibugay po. So, all in all, meron po kaming 67 municipalities sa buong Zamboanga Peninsula. 57. Tapos ano po ang terrain? 57 po. Ano po? 57? Yes, ma'am. Opo. Ano po ang terrain? Ano yung geographic picture sa pag sinabi mong Zamboanga? Ito ba'y flat? Ito ba'y malapit sa dagat? O mountainous? Or ano? So, kasi it's a peninsula on both sides. Sa Zamboanga del Norte, meron kaming coastal area. Sa Zamboanga del Sur and Zamboanga Sibugay, may coastal area din po. At saka sa Zamboanga City. So, in between po ay medyo mountainous. May mga areas na flat. Like, for example, Zamboanga City, meron siyang maliit na area na flat, pero mostly rin ay mountainous. The same rin po sa mga provinces. Oo, kasi natanong ko po yun dahil alam nyo naman na sa pagtatasa ng ating National Statistical Coordination Board, pati na rin ng NEDA, yun pong pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas, nandyan sa isa sa inyong mga lalawigan, di po ba? Yun,
sa Zamboanga del Norte po. Opo, Zamboanga del Norte, Siayan, Siayan. So, Sa Siayan po. halimbawa lang po, ano bang itsura sa Siayan? Paano ba nararating ang Siayan? Bigyan natin ng idea yung mga tagapakinig natin. At ano naman ang nutritional status dito sa mga ganitong lugar sa inyong region? Ang Siayan po is really mostly mountainous. Mountainous, oo. Yes, nasa taas talaga siya. And it's a little bit, nasa interior talaga siya ng province. Oo. So, to reach the area talaga, although ngayon po maganda na ang road going to Siayan, they have already developed so much na since yun naging kwan sila na they were found to be the most the poorest municipality. Marami na rin pong mga development nangyari doon. At yun nga sinasabi nila no na mataas ang malnutrition sa area, bumaba na rin po. Dahil naka-converge po yung ating mga ahensya, gobyerno, with the local government units. Talagang maraming tulong na ipadala doon sa Siayan. Mabuti naman. So, kung ang Siayan po yung... kung ang Siayan po ay worst off, ano naman ang itsura sa the rest of the region? Ikwento nyo naman, bigyan nyo naman kami ng idea. Ano naman yung mga lugar na magaganda ang nutrition situation at bakit maganda ang nutrition situation dun sa areas na yon? Yan po, sa Zamboanga City, ang Zamboanga City has the lowest prevalence of undernutrition. Okay. Zamboanga City is highly urbanized area, so talagang among the cities in Peninsula, it's the most progressive. So, dito po, marami rin mga programa for nutrition na nakakatulong sa ating mga population dito. Marami rin silang pagkain. Medyo mas, of course, because it's city, nandito po marami rin mga pagkain. Bale, food secure. Opo. Ang mga ibang syudad ay maayos man din po pati yung kanilang nutritional status ng kanilang mga bata. Mababa po yung nutritional yung prevalence of undernutrition for children in the city. However po, yung medyo mga nasa interior areas, yung mga munisipyo, doon po ang nakikita namin na maraming mataas ang prevalence ng malnutrition. Dahil na rin siguro kakulangan rin ng pagkain because many times din nakakaroon kami ng mga long dry season saka kakulangan ng tubig sa mga areas na yan. Nahihirapan rin po ang mga tao magtanim. Bale, water supply. Yes, ma'am. Yung pambili, ma'am, meron silang pambili ng pagkain? Kung halimbawa, meron naman, kung may pagkain na mabibili, meron bang pambili o meron ba silang pagkukunan ng pambili ng pagkain? Anong situation ng ekonomiya? Siguro po tayo ang medyo nahihirapan po. Marami din, mababa rin yung employment rate sa peninsula, sa region. So, medyo kapos din ang maraming mga pamilya na medyo kapos rin po sa buhay. So, dito po rin, ang maraming sa mga local government units are also focusing on livelihood projects na para makatulong sa mga families. Okay. Yung ano po, yung nakakarating ba dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4Ps? Opo, ma'am. I think, for example, Zamboanga del Norte, lahat ng munisipyo are covered by the 4Ps. And Zamboanga Sibugay po, and Zamboanga Sur. Yung Zamboanga del Sur, and even Zamboanga City, there are barangays na sa 4Ps. Pero meron naman tayo ng